So binabagtas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong police sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa, lumabas po yung police, Mr. Chair, doon sa mobile car po, lumabas po yung dalawang police, at hinabol po yung naka-motorbike, at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang police, yung naka-motorbike. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinhila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. Bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis? Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok, hinabol sa likod. Tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, Duterte, at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President, Sara Duterte, sinisingle out. The next to deliver her manifestation is Congresswoman Franz Castro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. So, dalawa po yung manifestation ko, Mr. Chair, and I would like to ask your permission. Yung tungkol po dito sa ginagawa nating sa Quadcom at yung insidente po kagabi na nangyari sa akin na may relasyon sa aking seguridad. Thank you, Mr. Chair. Dagdag sa nauna nang sinabi ni Representative Arlene Brosas, gusto ko lang ding idiin kung bakit mahalagang isama sa deliberasyon ng Quadcom ang mga testimonyang maririnig natin maya-maya. May natuklasan tayong mga kababalaghan sa Pogo at hindi maitatanggi ang kamay ng former President Duterte. Kaya ngayon, may ilang natutunan tayong ina-apply sa pamamagitan ng Anti-Pogo Bill. Para yon ma-rectify, maitama, pinakakagyat na panahon ang mga mali na dinulot ng mga Pogo. Sa iba pero konektadong issue, may natuklasan din tayong mga abuso at illegal practices, modus operandi ng mga pulis at law enforcement institution sa mga kaso ng tokhang EJ case na narinig natin. Kaya ngayon, may mga natutunan tayo. Malaki at kagyat ang pangangailangang proteksyonan ang karapatan ng ating mga kababayan dito sa kanilang karapatan, right to life, due process, presumption of innocence at iba pa. Ito yung mga sinalaula sa ilalim ng Peking Gera kontra droga sa ilalim ni Presidente Duterte. Pero kaalinsabay ng Peking kontra droga, may nilunsad ding isa pang Peking Gera na actually ginagawa sa mga aktivista hanggang ngayon. Ang Peking Gera kontra insurhensya. Sa counter-insurgency program ng gobyerno, Mr. Chair, yung mga modus ay ginagamit sa tokhang killings, lahat ng mga pinagsususpetsahang drug personalities. Yung linyang nanlaban, yung may search warrant kuno na batay naman sa gawa-gawang kaso, yung kunwaring buhay pa pero patay nang dadalhin sa ospital para hindi masilip yung AJK na ginawa nila, ay ginagamit din laban sa mga aktivista, sa mga leader at miyembro ng mga organisasyong may mga buhay na laban para sa hanap buhay, kaligtasan ng mga komunidad nila sa mga ordinaryong tao na tumitindig para sa issue ng sikmura at issue ng bansa. Sila ay mga biktima ng EJK o extrajudicial killings at iba pang mga human rights violations sa ilalim ng Peking Gera kontra insurhensya. Walang pinagkaiba sa mga biniktima sa ilalim ng Peking Gera kontra droga. Kung ang pretext ng maraming tokhang killings ay ang walang batayan at di mapatunayang claim na drug personalities, yung mga pinatay, ang pretext sa EJK sa mga aktivista and critics ay walang batayan at di mapatunayang bintang na mga NPA daw sila, mga recruiters sila, mga communist fronts, yung kanilang mga organisasyon. Naniniwala kami, Mr. Chair, na hindi dapat natin isara ang super committee na ito ang taon ng hindi natin nasisilip ang mga kwento ng ilan sa mga biktima ng Peking Gera kontra insurhensya. Maraming ganito noong nakaraang administrasyon gaya ng Sempo sa Negros, masaker ng mga tumandok, Oplan Sauron na, for the record, Mr. Chair, ay same masterminds ng drug war EJK na pinosisyon ng PNP, CIDG at iba pa. Pero nagsimula po tayo sa kaso ng EJ case ng 3 minasaker na sa isang Bloody Sunday noong 2021 sa Calabar Zone.
andito po, Mr. Chair, inidibatahan ng committee ang mga kaanak nila. It is our plea, Mr. Chairs, that in the corrective legislation the House is fashioning right now, such as the Anti-EJK Bill and Human Rights Violation, Victims Reparation and Recognition Act, that this representation is soon to file. We consider the inputs of our resource persons because their inputs are born from the ultimate sacrifices of their loved ones. Hindi po natin nais na maulit na may mabubuting mga mamamayan na nakikipaglaban para sa kapwa Pilipino na aatakihin, papatayin para lang sila patahimikin at para takutin ng komunidad, ang mga komunidad at taong bayang pinagsisilbihan nila, Mr. Chair. Maraming salamat. Yung second po na i-report ko po, Mr. Chair, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. So, binabagtas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa, lumabas po yung police, Mr. Chair, doon sa mobile car po, lumabas po yung dalawang pulis, at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinayuko, pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po, sana po ay, magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC, kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito, kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, Duterte, at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President, Sara Duterte, ako ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay, we take note of the the manifestation of Congresswoman Franz Castro. Nandito naman po ang ating mga kawani ng Philippine National Police, ang office ng CIDG. So please, who's representing CIDG here now? The NPNP? May I know, Colonel, what is your name? Yes, sir, Mr. Chair. I'm Police Colonel David Poclay of the CIDG, the Deputy Director for Operation. And Okay. I represent Police Brigadier General Torres. Okay, thank you, Colonel. Colonel, Thank you, sir. I believe you heard what Congresswoman Castro has stated before this committee, and it is of paramount importance for the committee as well as the whole House, to protect its members, Dahil sa nangyaring yan, we would request that you facilitate and submit to this committee the report, the police report on that incident that happened last night, Congresswoman Castro. Anong oras po yan?
Bandang 10:30 to 11. Mr. Around Chair. that time sa BGC area. So please coordinate with the Chief of Police of Makati as well as the station commander of the said district. Mr. Chair, I'm sorry, it's Taguig. Oh, okay, I'm sorry, it's Taguig. Correction, it's in the city of Taguig. Okay, so Thank you. PNP, please take note of that and submit the report to this committee. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Novum Jenner, sabi ng PNP bumaba ang crime rate compare sa previous admin, so why complain now? Pahayag naman ni Ellis Nervanes, gumagawa ka ng drama para kawan ka. Ganyan talaga pag may kasalanan sa mga katotobo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Roger Amar. Dapat pasalamat ka sa pulis kasi kung hindi nagpaputok ang mga pulis, baka ikaw yung target ng nakamotor. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.